San Juanico Bridge. Ang alam ko dyan, Jen, noong araw, Yes. ang nagtalo dyan si Lito Lapid at si Dante Barona. Ha? Oh, si Dante Barona ang lumundag dyan, ang kauna-unang naghabulan stuntman. sila dyan eh. Sabi niya, sinong magaling na stuntman sa atin? Sabi ni Lito Lapid, ako kaya kong hatiin ng bala sa pamagitan lang ng punyal. Oo nga, no? Kaya pag isang bala na lang, at dalawa pa kalaban ko, ayun, gagamitan ko lang ng punyal yan. Ha? Maghihiwalay yung hati yung bala, patay yung dalawang kalaban. Palakpakan. Ikaw, Dante Barona, ano kaya mong gawin? Kakamot-kamot ng ulo si Dante Barona. Hindi ko kaya yan eh. Pupunta na ako sa San Juanico Bridge. Ayun. Pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Pinakamataas sa pinakamahabang tulay. Anong gagawin mo? Tatalon ako dyan, ha? Walang tali, walang salbadbida, wala lahat. Yun, walang saplot. Meron saplot. Meron. Ayun. And then tumalon siya. Ako, muntik na mamatay dyan. Talaga, isipin mo, nangyari sa buhay niya. Pero naging historical yung nangyari na yun, ha? Siya lang ang naglakas loob na isang stuntman na tumalon dyan sa San Juanico Bridge na yan. Kagagawa lang ng San Juanico nun eh. Yun nga. Tama, Ngayon po, may tatalo na naman. meron kasing... sige, saglit lang. Tanggapin lang natin itong report muna, ha? Mamaya pag-usapan natin. Mainit ito eh. Ano ba kung sino-sino nagtatalo-talo dyan? Magtatalo na. Ito po, nagtatalo-talo. Hindi po naman nagtatalunan. Meron ngayon nagtatalunan. Hindi, nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo. Ano ba naman San Juanico Bridge? Pinagtatalunan pa? Una, may pasaring ang Super Ate. Anong sabi? Pakinggan natin. Ito, may boses eh. May pasaring si Super Ate tungkol sa San Juanico Bridge. Super Ate, ano masasabi mo? Yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar, malaki rin problema kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. Ayun, hindi daw pala pinaglalaanan ng pondo, Nelson. Pero di ba naalala mo, ewan ko lang kung naalala pa ng ating nakasubaybay, parang ilang taon na nakalipas, pinaglaanan yan, 75 million, pailaw pa lang eh. Last year lang yan. Last year lang ba yun? Na yung 75, kaya daw nila paiilawan. Para maging tourist attraction. Yun, magiging tourist attraction. Kaya nga sabi, naging Vox Populi pa ata yun eh. Sa palatuntunan. Naging makatwiran ba yung paglalaan ng 75 million? Diba? Kasi kung maiwan ko lang ha, meron ba pumupunta diyan sa lugar na yan para lang pasalan? Sobrang layo kasi. Malayo. Diba? Saka buti sana kung may mga katabing tourist destination din eh. Wala naman eh. Hindi ka naman pupunta ron para ang pasalan mo lang San Juanico at magpapapicture ka. Siguro maaari may mga dadaan. Ito pala San Juanico. Pero para puntahan mo yan, San Juanico Bridge lang ang puntahan mo, parang hindi naman yata. Hindi practical. Ano? Yes. Pero nangyari na po yun. Sa kabila niyan, sumagot naman ang Kamara de Representante sa pamamagitan po nitong si House spokesperson Princess Abante. Sabi niya, mukhang nami-personal lang si Senadora Amy. Sa halip niya na harapin ang kanya pananagutan bilang mababatas, partikular na po sa proseso ng national budget. Mukha kasing umiinit nga po yung usapin ukol sa isyu ng San Juanico Bridge. Hinamon po nitong si Princess Abante, si Super Ate, ilahad ang sarili nitong kontribusyon sa pagpapanatili ng tulay matapos umanong maliitin ng senadora ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagsasabing pang-repainting lamang ang nakalaang pondo para dito. Parang gusto sabihin ni Abante, ikaw nga, walang kang
Pinupuna mo, wala kang ang share eh. Oo. Parang ganda ng ibig sabihin ni Princess eh. Sige nga, Hindi. pakinggan nga natin. May boses ba? Oo. Pakinggan natin. Princess, ano masasabi mo? Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Handa po ng pondo nila ng Kamara sa tulay. 27 million noong 2018, 22 million noong 2019, 105 million noong 2021, 90 million noong 2022, at 150 million noong 2023. Para sa 2026, may panukalang itaas ito ng 400 million pesos. Aba? Ganun pala kadami ang daang milyon na pala nila ang pondo dyan sa San Juanico na yan. Abay, dapat pala high-tech na itong bridge na ito, Nelson. Aba naman. Ikli, 2.6 kilometer. Oho. Oo. 2.16 kilometers. 16. Yes. Nako, ito daw po yung nag-uugnay ng Samar at Leyte at isa itong mahalagang daanan para sa ekonomiya at transportasyon sa Silangan, Visayas, isa ring pangunahing atraksyon sa turismo. Ayan. Nako, ito pa, may bumanat pa, Nelson. Sino? Bukod dyan sa kanila, ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, Pati siya. pati siya ay Grabe, ha? sumangkot na rin sa usapin ng San Juanico Bridge. Dahil sa tulay lang. Dahil sa tulay na yan. Nako po. Oh. Ano sabi ni BP Inday? Sige nga, BP, ano masasabi mo sa San Juanico Bridge? Sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge! San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Gini ba? Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon Nilakita ni ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Masakit itong banat ni BP Inday, Nelson, ha? Pero anong point niya doon? Parang, Hindi dapat ituring na, ano yan, na tourist spot yung San Juanico Bridge. oho. Di ba? Pero dapat, paglaanan din ng pondo. Ayusin. siyempre. Parang Kasi ang inaano ekonomiya nito, yan eh. pinagmamalaki ninyo Oo. na tourist destination. Wala naman turista. Yun na nga, yun naman ang punto. Oo, Ay, ano po? agad namang may sumagot dyan, Nelson. May sumagot din. May sumagot pa Ano dyan. naman, oh, hindi matapos ah. Oo. Sino naman yan? Aba, edi siyempre, ang tagapagsalita ng Malacanang, Tagapagsalita ba o tagatahol? tagapagsalita naman, si Eden Santos. May masasabi ba si Eden dito? Hindi, si Auntie Claire po. May Ayun. sagot naman si Auntie Claire dyan. Okay. Ikaw naman, BP Inday, masakit ka magsalita eh. Auntie Claire, ano masasabi mo sa sinabi ni BP Inday tungkol sa San Juanico Bridge? Auntie Claire? Nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay
masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Oh, yun. Nabitin ako eh. May mga... Meron pa sinasabi, pero wala na. So wala pala sa haba yun? Wala sa ikli. Wala sa ikli. Wala rin sa... Sa lapad. Wala rin. Oh. Tulay ba pinag-uusapan dito? Tulay, ha? Ano ba yung di ba sa San Francisco, yung tulay na maganda? Yung Golden Gate nga yun. Yun ba yung Golden Gate? Yun yung, di ba, sa Golden State Warriors? Di ba yung... yes. Golden Gate palang tawag doon. Dapat to Golden Bridge. Hindi naman gate. Hindi naman gate yun eh. Di ba? Mali talaga eh. Mali naman kayo. Mali. Oo. Yung nga New York, luma na eh. Oo. Dapat Old York na. Oo. Di ba? Itama niyo yan. Hindi, ipaprotesta ko yan. Ba't yung tinawag na Golden Gate yan eh? Bridge yan. Yun ang talagang, yun ang pagpupunta ka ng Golden State, yung NBA team, San Francisco. San Francisco yun, di ba? Oh. Hindi pwedeng hindi ka makapagpa-picture dyan sapagkat talagang iconic talaga yun. Aywan ko lang yung San Juanico Bridge naman. Tsaka ako dyan, sa tagal na nating nagpe-Facebook, hindi ko pa nakita yung San Juanico Bridge na may mga nagpa-picture. Naging status, yung at the moment, andito ko ngayon. Kahit nga sa mga Pilipino, medyo yung mga dumadaan. Pero as a tourist destination ng mga foreign tourists, wala pa akong nakita na... Totoo. Halimbawa, may mga turist tayo na nakilala, di ba? Nagpa-picture, I'm here at San Juanico Bridge. Tayo. Tapos symbol talaga. Yung mga foreigner, pupunta ka doon sa Golden Bridge, meron, na Golden Gate, talagang pupunta doon para nagpa-picture lang. Na-establish na yun eh. Pero ito atang San Juanico, hindi ko talaga naubos maisip na. Di ba pwede sana, pwedeng gawin, kaya lang. Pero kung yun ang gawin nila, economic, sabihin, dahil sa ekonomiya ng mga bayan at probinsya doon, totoo naman talaga yun. Kailangan talaga yung tulay. Pero para pag-usapan natin na yan ay tourist destination, aywan ko lang po baka mali tayo, baka mali tayo. Aywan ko lang mo, marami bang dumaan dyan sa San Juanico na kaya dumaan, sinadya nila yan sapagkat yun ay isang tourist spot? O pumunta sila doon, ako, 2 beses ako napunta dyan, Nelson, napadaan, pares pa akong tulog eh. Kasi galing ka ng di ba, yung Allen ba yun? Tatawid ka nung Leyte eh. Di ba, bibiyahe ka dyan, pagtawid dire-diretso ka. Sabi niya, narinig ko yung nag-uusap-usap sa lumagpas na pala tayo ng San Juanico Bridge. Hindi ko naisip na tignan eh. Well, baka lang, dahil sa ako lang yun, baka naman iba naman eh, pagka dumadaan doon eh, pinag-uusap-usapan nila yung bagay na yan. Diba? Baka nga. Nalulungkot lang ako dahil halos lahat ng energy natin sa tulay natin pinag-uusapan, di ba? Sa halip na ibang bagay na mas maraking pakinabang. Diba? Yun. Ay gusto mo bang pag-usapan? Pinalo up natin yung issue doon sa Malacanang? Kung sino yung naghahari-hari, yung Dragon Lady daw na. May Dragon Lady. Oo, na wala nang ginawa. Lahat na sinabi nila. Sino ba yung sinabi mo na ito tatanggalin ito eh? Ang tinanggal dyan una, yung Sheloy Garapil, yung si Nada Angpin. Yung latest na sinasabi mo, ito yung si Anton Lagdameo. Ay close friend na ni PBBM yan. Tinanggal na ba siya? Wala pa naman. Pero isa ata yun, kasi lagi nakadikit kay BBM eh. Panay-panay daw ang sumbong nitong si Dragon Lady tungkol dito kay Anton Lagdameo na para bagang sinisira niya yung tao na yon. Naku po. Ay, aywan ko lamang again, super close kay Pangulong Bongbong si Anton. Di ba? Yan yung mister niya ni Don Solweta, kung hindi ako nagkakamali eh. Si Anton Lagdameo. Kaya si Don Solweta, dati na Don Solweta Subarjaga yan eh.
Ngayon, Ngayon, Don, ano yun, leg the mayor na yan. Kung di ako pala. Oo. Pero ang balita natin yan, ang latest na pinag-uusap-usapan sa Malacanang, back up daw pala ito ng malalaking contractor sa Central Luzon. Si Dragon? Si Dragon Lady. kaya may power. Kaya panay daw ang sumbong at kung ano-ano pa man. At alam mo ba, ang balita ngayon, ang kanya ng pinuproject, hindi lang itong mga sa kasalukuyan, kundi futuristic na. So, Ba? mukhang ang pinaghahandaan na 2028 na? Oo, 2028. At saka ang pagtungtong daw sa Malacanang din ni Sandro. Si Sandro. Di ba nakatungtong na? Ay, well, bilang pamilya. Pero again, baka naman hindi alam nito ni Sandro, no? Na ngayon pa lamang, mukhang ipinamamarali na siya nung bansagan ay Binibenta na, kumbaga. Mukhang ibinibenta na kaagad. Kasi ito yung susunod, ha? Oo. Kailangan na malakas tayo dito. Parang ganon. Tama-tama yung mga termino mo. Ba? Oo. Matindi daw po ito ngayon. Kaya ang sabi nga nila, dapat ito ay, hindi kaya sa halip na sumbong, dapat siguro ang pangalawang ang Pangulo at ang Pangulong Bongbong at saka ang First Lady, i-check din nila, i-counter-check din nila kung totoo ba talaga pinagsasabi. Baka mamaya ginagawa lang parang di ba yung Machiavellian, divide and conquer, no, son? Sa kagustuhan lang siraan yung isang tao, hindi naman pala talaga ganun ang gusto. Ang kanyang inaingatan ay yung kanyang survival. Yes, mukhang may maitim sarili. na self-interest no ha? Alam mo naman, pag nasa Malacanang ka, dapat ang interest mo dyan, interest sa taong bayan. Pangulong Bongbong, baka nagagamit po kayo ito, tsaka si First Lady. Ano ha? Baka kung sino man po yan. Tsaka alam naman nila. Dragon. Tapos lady. Di ba ba? Yun daw ang bansag nila, ha? Doon sa Malacanang. Tsaka kilala daw yan kung sino. Ako na nga lang ata hindi nakakakilala doon. Kung sino man yung tao na yan, di daw nila maubos pasukat kung paano gagawin Ang tindi. Well, alamin natin sa mga susunod na araw. No? So kapag ka nagkatotoo, yung mga binabalita na yan, totoo nga. Pero dapat sa lalo madaling sa panahon, masawata nila yan. Ano ha?